Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we will read on the diary entry number 993 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in my soul. I asked the Lord to have a certain person come to visit me today so that I could see her one more time. And that would be a sign for me that she was being called to convent, which Jesus is having me establish. And oh wonder, the person in question came, and I tried to form her a bit spiritually. I began to show her the way of self-denial and sacrifice, which she readily accepted. However, I have placed this whole matter in the hands of the Lord, that He may direct everything according to His good pleasure. Hiniling ko sa Panginoon na dalawin ako ngayon ng isang tao upang makita ko siya muli. At iyon ay maging isang palatandaan sa akin na siya ay tinawag sa kumbentong ipinatatatag sa akin ni Jesus. At nakapagtataka, dumating ang taong iyon at sinubukan kong hubugin siya ng kaunti sa spiritual. Sinimulan kong ipakita sa kanya ang paraan ng pagkakait sa sarili at pagsakripisyo. Nakagad naman niyang tinanggap. Gayunpaman, inilagay ko ang buong bagay na ito sa mga kamay ng Panginoon upang siya mismo ang pumatubay sa patakaran ng naayon sa kanyang mabuting kaluguran. There was no mention even in the footnotes of who this person was. If this is the one who found the merciful sisters of the Divine Mercy. Ito kasi yung sinasabi niya na convent na iniutos ni Jesus na itayo niya. No? So, not sure if that is that nun, which I also forgot the name. Parang Olga, something like that. No? But then, kakatawan. Kasi Faustina was not allowed to go out. So, ang pwede lang, dalawin sila doon. Nakakatawa kasi she prayed that the person visit her for the last time. Alam niya, last time na hindi na sila muli magkikita. And this was in 1937. Mahigit pa naman isang taon siya bago pumanaw. And the Lord granted her prayer. So again, this was taken from her credit, from her international spiritual, from her spiritual bank. So kasi masyadong maraming deposit doon. Kaya pag he desires to withdraw from that account through petitions, gano'n, no? Nagaganap. Kasi nga, marami siyang mga naitanim o naipunla at ready to harvest yung kanyang mga punla. Isa sa mga tinuro niya ay, diba, binigyan niya ng lesson, instant lesson kasi itatayo yung kumbento na ipinatatag sa kanya ni Jesus. Alam naman natin na despite her efforts to ask the Lord whether she would leave or she would remain in the convent where she was right then, right on that time, yung congregation of the House of Mercy, of the Lady of Mercy. In the end, napagtanto niya na gagawin lang niya yung guidelines pala naman. She was able to do the guidelines.
Parang yun na yung mga tinatawag sa, kumbaga sa constitutional, sa, sa isang organisasyon, yun yung constitutional bylaws. So she was able to write the, the document, preliminary document. Dinaanan na natin yun kung na yun yung mga period ng kanyang pagninilay. And she had many notes or suggestions or concepts. Dahil hindi na siya, she would not leave to see the convent or the congregation being founded. No, kaya, um, inano niya, minake sure na niya that the person who would be founding this, yung original founders, no, ay talagang naaayon yung yung kakatangian, no, yung mga patakaran sa buhay, naaayon doon sa kanyang konsepto. But this was just one last day. Siyempre, hindi naman yun makukuha lahat, no? But the rest was done by the Lord Himself, siyempre, no? Kasi nga, hindi, si Faustina, hindi naman niya nagawa na. Ibinigay na niya, no? Ibinigay na niya. I have placed this whole matter in the hands of the Lord, that He may direct everything according to His good pleasure. Kasi nga, hindi naman niya mabibigay lahat yan. Hindi niya maituturo lahat in one day. So, bahala ka na, Jesus. Naisip ko minsan, ano, yung, kasi hindi naman tayo magtatagal sa lupa. Lalo na ngayon, palapit na ako, for instance, palapit na sa senior years. In 4 years, I will be there. Kayo, yung iba sa inyo, are already there sa senior years, no? Yung iba naman, hindi naman nila inaabot yung senior years and they would pass on na, no? Hindi natin masasabi, no? Pero, minsan iniisip natin, no? Magagawa kaya natin lahat ng gusto nating gawin bago tayo umabot doon. No? Pero kasi syempre, ang standard lang, no? Kapag nagawa mo na yung mission mo, tapos na, tapos na, then the Lord will take you. No? Kasi okay ka na. Pero minsan, niisip mo, maraming ganun, ano, marami ako nakita na parang huli na, ma-realize nila na they have done so many things in their life, pero dahil ando na, papalapit na doon, yung pala mga ginawa nila, hindi pala, kulang pa pala, noon palang nare-realize nila na ang dami pala nilang hindi pa nagawa. Kaso doon na patapos na palapit na sa finish line. Pero kahit ganun, inisip natin ganun. Only the physical body will be, uh, what do you call this? Ito lang yung mawawasak. No? Because when we die, the body will, the body will, ang tag dito, I'm thinking of the right word, pangit kasi yung naiisip kong term, no? Pero, basta, di ba? Magiging lupa ang katawan natin. Body will turn into dust. So, mawawasak. Pero yun lang naman yung nawasak and the soul continues. So, ibig sabihin, pwede pa rin natin gawin ang mga bagay spiritually at the other side. So, yun nga lang kung if we are thinking of our family, yung mga bagay na hindi natin nagawa sa pamilya natin, hindi natin na ituro sa anak natin, they will move on. They will carry on. Kasi iba, matatakot, no? Anong mangyari sa mga anak. Lalo na, halimbawa, alam nila, malapit na sila, tapos ang liliit pa ng mga bata. Lord, paano yung mga anak ko? Ang liliit pa. I know someone who passed on na isa yan dun sa winori niya when she was nearing death. No? Maliliit pa yung anak niya. But she was given parang 2 years pa, no? Wala na rin siya ngayon. Maliliit pa rin ang mga anak niya. Pero sabi sa kanya ni Lord,
when she was relating that story to me. Sabi daw sa kanya ni Lord, magiging okay. Okay na yung mga anak mo. Your husband will take care of them, ganito, ganyan. So do not worry about them. So, parang bibigyan ka ng consolation, Jesus. And assurance. Jesus will give you the assurance that everything will be okay. Huwag nating masyadong when your time has come, your time has come. Kaya, no matter what, no, hindi man natin, tingin man natin, hindi man natin nagawa lahat. Binibigyan tayo ng assurance ni Lord na magiging okay din yan. Parang sa organization, kahit mawala ka, minsan, tingin mo, dependent na sa yung organization. Actually, pag nawala ka, it will move on. Kung hindi mo napanday yung tama doon sa organization, di mawawala yung organization, that's okay. A new one will be formed. Pag tayo, in our efforts to strengthen the Divine Mercy Apostolate, namatay na tayo lahat, hindi pa rin tayo nakapagtayo ng apostolate sa parokya natin kasi yung pare, hindi pa rin tayo pinapayagan. Don't worry. Jesus will do that work for us. Kasi mission niya yan. Hindi pa napapanahon sa isang parokya siguro na maging ganun. Kung may mga bagay sa buhay natin na ngayon na gusto natin mangyari na pinipilit natin, parang yung tadhana, hindi naman tayo binibigyan ng pagkakataon. Don't worry. Maybe it's not yet time. Hindi pa ready yung mga bagay-bagay. And your personality is not yet ready for that. Yun yung mahirap kasi minsan nating maunawaan kasi very limited ang ating thinking. Nakikita lang natin kung ano yung nakikita ng mata natin. And we don't see the entire picture. Kasi simply because really we cannot see the future. No? Marami sa ating ganun. Kaya naiinip tayo. Yung mga bagay na kinaiinipan na tayo. No, na tagal-tagal mo na hinihingi kay Lord, hindi pa rin pinagkakait. Tagal-tagal mo nang ginagawa ng paraan, hindi pa rin nangyayari. So it's also giving me, I'm also talking to myself, may mga bagay na ang tagal-tagal nang ginagawa. Hanggang ngayon, di pa rin tapos. No? Mga bagay na ganun. Like yung mga usapin sa mga kamag-anak mo, sa mga properties mo, mga ganun ba, no? Not in accordance pa siguro with the will of God. So whatever it is, kung ano man ang mabibitin, quote-unquote, sa atin, don't worry. God will take care of it. Let's just live our life to the fullest. No? Mag-enjoy din naman tayo minsan, tapos magbigay tayo ng panahon para sa ating kaluluwa kasi nga ang dami mga tao mamamatay at mamamatay na lang. Hindi pa rin nakilala ang kanilang sarili. Hindi pa rin nila dahil pa rin nilang hindi nagawa sa buhay. Tapos andun na, yung last resort na lang, humingi ng awa ng Diyos. Na punong-puno naman ang awa sa atin, bibigyan naman tayo ng pagkakataon kahit na hindi natin naibigay ng panahon na nabubuhay tayo. But then at the end of our life, bibigay pa rin naman ni Jesus ang kanyang kapatawaran sa atin. Pero we will still be paying for all the things that we have done. No, there is a place for us to do that. So, ayun, yun yung kay Faustina. She tried everything, pero dahil limited yung time niya, pinagkatiwala na lang niya sa Panginoon. And she knows that the Lord will do whatever is needed. Yung kanyang kakulangan, ang Panginoon ang magpupuno.